sa Diyos. Hallelujah. The reason why we are here today is because we want to worship God. We want to praise God and to give God the glory sa tibok simana nga iyang ihatag sa ato nga naata sa maayong lawas. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord, in spirit and in truth, O God. We are so grateful, Lord God, for keeping our lives throughout the week. Thank you for the provision. Thank you for the protection and good health, Lord God. Hallelujah. Dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan. Hallelujah. Mahigugmaon ka ning kinabuhi ko. Wala kayo'y makalabhaw sa mga pagpanggao. Ang tanan gihatag mo para sa kaluwasan ko. Maluloy unong mapasayloon ka, walay sama kanimo.
Bitig bagong awit ang Ginoo. Mag-aawit siya pinaagi sa iyang gahom ug balaang kusog. Nakapot niya ang kadaugan. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog. Gipailan niya sa kanasuran ang iyang gahom sa pagluwas. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel. Uban sa walay paglubad nga gugma o pagkamaunungon. Ang tanang katawhan sa kalibutan nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Pag-awit nga malipayon ngadto sa Ginoo. Kitang tanang katawhan daygon siya pinaagi sa mga awit ug mga pagsinggit sa kalipay. Daygon nato ang atong buhi nga Dios. Hallelujah! Nahimo o Dios, nining adlaw ani ang among kaugalingon, among ihalad ingon nga buhing halad o Dios. Itugot Ginoo nga makaabot kini diha sa imong trono og ikaw mahimaya sa matag usa kanamo. Simbahon kanamo diha sa espiritu ug kamatuoran. Ako kinigiampo amahan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah! Andam na batang mudaig sa tumbuhi nga Dios. This is the day for adoration and thanksgiving sa gibuhat sa Ginoo sa atong tibuok semana. Dili mahimong babag ang mga panghitabo karon sa kalibutan aron dili nato daygon ang atong buhi nga Dios. Hallelujah! Ang Dios lang yon ang ulabaw sa atong kinabuhi. Come on, let's clap our hands unto the Lord. Ang kalibutan. Daygon ko ikaw. Daygon ko ikaw sa matagalaw, sa tinabuhi ko ikaw ang amulabaw. Gusto sa dumaw, magsama siya, sa lahat na kung lakaw ikaw ang ako na. Daygon ko ikaw sa matagalaw, sa tinabuhi ko ikaw ang amulabaw. Gusto sa dumaw, magsama siya, sa lahat na kung lakaw ikaw ang ako na. Come on, let's continue to clap our hands to the Lord. Atong isinggit, daygon ka Ginoo. Hallelujah! Kalimutan, magayong po sa pagdagang ano, ang iyong katawhan, magasinggit sa pagkaan. Oh, Diyos, pagsamahan ko. Daygon ko ikaw. Daygon ko ikaw sa matagalaw, sa kinabuhi ko ikaw na nga mulabaw. Gusto sa dumaw, paglukas sa siya, sa tanan na kung lakaw ikaw maguna. Daygon ko ikaw sa matagalaw, sa kinabuhi ko ikaw na nga mulabaw. Gusto sa dumaw, paglukas sa siya, sa tanan na kung lakaw ikaw maguna. Jesus, ang tanan nga mutuo sa Ginoo, atong isingit dalaygon ang ngalan mo Jesus. Daygon ka Ginoo. Daygon ang ngalan mo. Daygon ang ngalan mo. Daygon ang ngalan mo. Daygon ang ngalan mo. Say daygon ang ngalan mo. Panahon, daygon ko ikaw sa matagalaw,
ikaw na nga mula ba? Diyos ka sa iba, puro ka sa kasya. Sa tanan na mong lakaw, ikaw magpagagiyak ka. Jesus. Hallelujah! Atong pagadaygon ang Ginoo tungod sa iyang gugma nga gamhanan ug walay katapusan. Hallelujah! Daygon ka, o kawitan ka, o Diyos na gamhanan. Simbahan ka, kung ayaw ka, hanggang sa kahanturan. Ikaw ang angayan na among pagalutan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahanturan. Wala na ilalim pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. Say, daygon ka! Daygon ka, o kawitan ka, o Diyos na gamhanan. Simbahan ka, o bayawon ka, o bayawon ka, hanggang sa kahanturan. Ikaw ang angayan na among pagalutan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahanturan. Wala na ilalim pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. Ikaw ang angayan na among pagalutan. Ikaw ang Diyos hangtod sa kahanturan. Wala na ilalim pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. Ipadungog imong tingog niya sa Ginoo. Ikaw ang angayan na among hangtod sa kahanturan. Wala na ilalim pang among pasalamatan. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. O Diyos, ikaw lang, ikaw lang. Yes, Jesus. Pagadaygon ka namo, Ginoo. Ikaw ra gyud, Lord, ang mulabawon sa mong kinabuhi, Ginoo. Wala may right, O God, nga mo reklamo, Lord. Because ang tanan, O God, imuhang gihatag, imong gibuhat sa among kinabuhi. Church, sa imong gibarugan karon, talk to God. Ayaw imain ang imuhang katapan. Hinumdumi kung unsa ang gibuhat ni Jesus sa krus. Kita giluwas sa atong mga sala o kapakyasan. O kung ikaw nagatuo nga nabati nimo ang gugma sa Dios, awiti siya, padungga ang Ginoo sa imuhang tingog. Raise your voice, sing adoration to God, and say, Lord, hataas ka sa kalangitan, Ginoo, hataas ang imong gugma kanamo, O God. Sa krus, gibayrahan mo ang kapakyasahan ko. Tungod sa grasya mo, kawas nun ang bahag ko.
sa kalibutan, ang kukma mo, Jesus, hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, tapat pa sa kalibutan, ang kukma mo, Jesus. Yes, Lord. Sing praises to God. Worship Him with all your heart. Sa krus, gibayrahan mo ang kapangyasahan ko. Tungod sa grasya mo, kawas mo nagbago, hanggang mamokan ako. Kanunay way pagyuba, akong mag-aawi, dalaygon ka, hanggang mamokan ako. Kanunay way pagyuba, akong mag-aawi, dalaygon ka. Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapat pa sa kalimutan, ang kukma mo, Jesus. Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapat pa sa kalimutan, ang kukma mo, Jesus. Come on, let's raise your hand. Ipadumog sa Ginoo ang inyong mga Biblia. Sing, Lord, walay laing makalabaw sa among kinabuhi, ikaw lamang, O God. Walay makatupong sa isugugma sa kinabuhi, Lord. Hallelujah. Sa kalangitan, lalong sa kadagatan, lapat sa kalimutan, ang mga Jesus. Pamalandungi ang ibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ina ang Ginoo nga Lord. Bisan unsa man ang akong gikahagian, O God, walay sama kanimo kaamahan, O God. Walay sama nimo Ginoo. Hallelujah. Come on, church, let's say walay sama. Walay sama, walay sama, walay sama kan. Come on, church, let's raise your voice. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Walay sama, walay sama, walay sama kanimo. Say walay sama kanimo, Lord.
Magahom sa ngalan mo. Come on, church. Raise your voice to God. Ipadumog imong tingog sa Ginoo. Say, why gahom sa ngalan mo, God? Let's declare again, may gahom sa ngalan mo. Come on, let's raise our hand. Say, may gahom sa ngalan mo, God. May gahom sa gugma mo, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong grasya o gugma nga gihatag ka namo, Lord. Suli o God nga dili namo mapainan o God ang imong kaayo sa among kinabuhi, Lord. Pitsuli believe o God nga aduna gyud gahom sa imong ngalan sa kanunay, Lord God, nga sampiton ka namo, Ginoo. Busa, Lord, dalaygon ka sa walay katapusan, O God. Ang tanan dungog himaya, pagpasalamat, mapagdaig, Lord. Amo lamang ibalik diha kanimo. Everybody will say, Amen and Amen.
Right? But before that, akong gina-welcome sila ni Kuya Tasyo, pastor ni siya, Kuya among tawag, kay sa associate pa mi sa una sa Diwalwal, kina si Ate Gloria, si Kuya Tasyo, moin taon ni nagasagop na mo guami kanon sa balay. At kami matulog sa ila, mag-prayer walk mi, suot mi dito sa tunnel, sa GB man to nga tunnel yan, no? Suong mi dito niya, mulapos gyud mi dito sa ila niya. Among prayer walk, dito na mi mamahaw, maniud to, manihapon, mamahaw, maniud to. Panihapon namin mo uli sa balay. Salamat sa Ginoo sa ilang kinabuhi, nalipay kami nga nakabisita sila dire sa atong dire sa simbahan sa Christ Heritage. O i-welcome po namo. Ato pong i-welcome ang kinakusgang mga igsuon ni Pastor Elmer. Gikan sa Manila ni sila. Gikan Manila, then nagstay sa Siargao for 1 month. Oh, mayaman. 1 month sila sa Siargao. O niya napod ang kinakusgan, ang eldest nga pag-umangkon, si Rilin. Uban sa iyang beloved, si Louie. Welcome kaayo, mana Emilita Roaya Bornales, Jimalyn Roaya Salon, and Rilin Roaya Bornales og si Louie. Amo sa apelyido ni Louie, magpaila-ila rag makasal. Si Ebenezer daw nag-una-una og kasal. December 7 sir, January daw sila di nadugayon sunod. Daghang salamat sa inyong kinabuhi, nahimo mong panalangin kanamo ni Pastor Elmer og sa mga bata og ang Dios magahatag pagyog dagay nga panalangin og sa akong mga inanak man ni sa kasal, anak po ni Kuya Tasyo og ang iyang mga apo. You are very much welcome sa Christ Heritage Fellowship. And this time, tungod kay naka-encounter og unsa itong tawagan na, Choy? Dili na lang. Nagsakit bitang hawak ni Pastor Elmer niya. Gabi, marag maglisod siya og tindog. Naka-decide siya nga si Ebenezer ang magwali. Oh, may nga naman po mo nga, Pastor, pwede na mo mulakaw, ibilin si Ebenezer. Katawa na si Kuya Donaire. And I am proud to introduce sa atong speaker for today, our eldest son, Pastor na siya, kanana siya license, Pastor Benz Roaya. Mayong buntag. Lingi sa rin mong katapa rin nga mayong buntag. Hatagi og pinakatamis nga pahiyom. Ina nga nalipay ko kay nagtapad taron. Nakalitan mo ako nagwali, no? Ako po, nakalitan mo ko. Kanaganing padong nakamatulog. Yan, nanawag ko ni mamahan. Ikaw sa iwali, ugma. No choice, ta kay masunod man ta. Masunod ta sa amo. So ngayong buntag sa tanan, mag-isgot ta karon sa pulong sa Ginoo. Actually, kani siya nga word. Usa ni siya ka-series, part ni siya sa ka-series. Pero mo ni siya akong i-share karong buntaga. Usa ni siya ka-message dito sa Davao sa ka-part sa series. Then mo ni siya akong i-share karong buntaga nga mensahe. Ato ang key verse palihog ko. Draa sa Mark chapter 10 verse 45. Ang masahon, Mark chapter 10 verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Atong iduko atong ulo magampo ta. Lord, daghang kayong salamat, Lord, sa imong word, Lord. Bisan pa po, Lord, sa imong presensya, Lord, sa mga panagdaig, Lord. Among gyampo, Lord, nga kini nga mensahe, Lord, imong gamiton, Lord, nga mahimong binhi, Lord, nga moturok sa matag kasing-kasing, Lord. Bless your word, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Now, sa makausap pa, mayong buntag. Okay pa tadi, ha? Mayong buntag. Lingya sa imong katapad, uyuga, basig natulog ba? Ina nga ayaw sa katulog ha, kay maminaw tas wali. Now, kani siya nga verse, sa Mark chapter 10, verse 45, natay kuhaon ani nga topic. Pero before ta mo adto sa mas lalom nga discussion, ato sang isgutan, unsa day ang nahitabo diriya. Now, diriya sa Mark chapter 10, verse 45, kung imong basahon ang verses before ana, usa siya ka discussion ni James ug ni John, uban si Jesus. Nganing ni ana si James ug si John nga
Ang gusto nila nga pag-abot daw sa langit, pwede ba nga mulingkod sila sa right side ni Jesus Christ sa trono. Mo nang nahitabo sa ilang nga discussion, mo niabot diri sa Mark chapter 10 verse 45, ningon siya diri, for even the Son of Man, which is Jesus, did not come to be served. Say with me, serve. Kusga ina nga serve. But to serve, inay mong katapad, but to serve. And to give His life as a ransom for many. Now, ang ato ang topic karong buntaga, we will talk about greatness. Inay mong katapad, greatness redefined. Ana sa mulikod yung natapika, ina nga greatness redefined. Now, pag diriya sa kalibutan, magisguta o greatness or pagkadako or pagkakuyaw, ang ato ang kasagaran huna-huna, it is about position. It is about power. Nga kung kinsa tong mas taas sa atua, kinsa tong naa sa posisyon, kinsa tong mas naay gahom kaysa sa atua, atong una-una nga kana silang tawhana, mao siya ang great. Siya ang dako, siya ang kuyaw. Now sa idea ni James ug ni John sa discussion nila ni Jesus, niabot po silang punto nga siguro pag mulingkod sila sa tapad gyud ni Jesus Christ, na sila greatness ba, kumbaga na ay power, na ay authority, kay kasagaran man pag diri sa kalibutan ang mindset sa tao, greatness is equals to power. Greatness is equals to authority. Greatness is equals to position. Pero naay lahi nga gipakita si Jesus diri in terms of greatness. Inay mo katapad unsa kaya na. Greatness redefined na ay bag-o nga imahe sa pagkadako nga gipakita ni Jesus sa matag usa. Now mao na siya ang atuang hisgutan karon. Number 1, next. Diri sa ta. Greatness is often seen as power, recognition, and being above others. Muna siya ang gingon nga pag magisgot dako kanang naa sa posisyon, di ba kung kumbaga unsa imong bation ba pag naay dakong tao moabot sa inyong balay. Di ba magkarakara ka, magratul-ratul ka, magatiman ka. Kay maguno na ta nga pag siya mas naa sa taas, mas dako ni siya kaysa sa akua. Mas naa siya power kaysa sa akua, mas naa siya authority kaysa sa akua. Pero si Jesus atong gibasa naa siya gihatag nga pasabot. Nalang tay mubo nga punto diri pila lang ni ka punto, dali rata ninyo mahuman. Ingnay mong katapad, dali rata mahuman. Nya dito sa Davao kay ang naanda na namo dito, pag kusog mo amin ang congregation, dali mahuman. Pag hinay mo amin, mo extend pud na siya. Amen. Gusto gid mo mahuman og dali di ay, murang nagdali gid mo guli ba? Now, magisgot at unsa di ay ang greatness nga ginapakita ni Jesus sa matag usa. Number 1, next. Jesus redefines greatness through service. Inay mong katapad, through service. Say with me, kusga, through service. Ang greatness nga gipakita ni Jesus is pinaagi sa serbisyo. Now, kung imuha na naon, nganong ang mga Jewish, ang mga Israelites sa ilang nga time, maglisod o pagdawat ang uban ng mga Pariseo nga ang niabot si Jesus Christ is mauna ang Misaya. Nganong naglisod sila og dawat nga maunang tawhana ang Misaya. Because ang ilang ginahuna nga ang muabot nga Misaya is great, gamhanan, na ay authority, kuyaw kaayo, kusgan. Pero unsa man ang pag-abot ni Jesus? Gianak sa sabsaban. Kung imo naon ba, di ba karon na ba nakatry diri og gianak sa sabsaban? Di ba kasagaran karon kay siguro nasa balay pero nay mananabang or nasa lying in or asa ba nasa hospital. Kay numdum bugo atong nagpahilot si Jaja last week pa nga. Pagpahilot na mo kay nay naguna sa iya nga kuan nga buntis. Nga pagkuan niya wala siya natiwas og hilot kay nireklamo siya nga kasi aron daw siya. So niyato siya sa CR, gipa-CR siya atong manghilotay. Taon ni singgit siya nga, te. Pag adto di ay, well na siya sa CR, ang iyahang anak ni gawas. Nakaanak siya, imong una-unaon ba? Lalaa po no, maanak ka sa iniduro. Pag magstorya-storya mo sa imong barkada, asa ka gianak? Diri sa lying in, ikaw. Dito sa iniduro, sa manghilotay. Maraglisod kayo kon ba? Pero kung mo naon, si Jesus, niabot siya, gianak siya sa sabsaban.
Kung imo na to ang baho sa hayop, ang baho sa tao, mo nang para sa mga katauhan nato niagi, mga Pariseo, maglisod sila og dawat nga kaning tawhana mao ni siya ang Misaya. Kailang yun nga Misaya, great ni siya, kuyaw ni siya, brilliant ni siya, kuyaw ni siya authority, powerful. Ilang una ba nga ang moabot nga Misaya susama kay King David. Di ba si King David ang katumbas daw niya kay napulo pud kalibo. 10,000 ka mga kalaban ang kaya ni King David. Pag-abot sa Misaya, gianak sa sabsaban. Wala na ilhan. Mo naglisod sila dawat mo okay ni ang Misaya. Ang atong gi-expect nga Misaya great man. But Jesus redefined greatness through service. Say with me, service. Next verse. Katong gibasa na itong key verse. Mark 10:45. For even the Son of Man did not come to be served. Ini mo katapa, the Son of Man did not come to be served. Ina siya, but to serve. Di ba, we are expecting nga ang Misaya, kuyo kayo, nga ang tanan, di ba, ang bisag karon atong gina-portray nga, si Jesus yukbuan sa tanan. Tama man siya. Pero he did not come just to be served, but also to serve. And to give His life as a ransom for many. Nga ang iyang kinabuhi gani, gihatag niya isip nga kabayaran para matubos ta sa atong kasalanan. Amen. Si Jesus Christ niabot diri sa kalibutan dili para serbisyuhan, pero para mo serbisyo sa tanang mutuo sa iya. Kay mismo gali iyang kinabuhi, iyang gihatag para makabaton ka og kaluwasan. Amen. Amen. Ina mo katapat, greatness redefined. If you are thinking greatness is about power, greatness is about authority, greatness is about position, na gipakita si Jesus nga lahi. Greatness is about servicing one another. Muserbisyo sa matag usa. Amen. Amen. Next. Jesus had authority, yet chose to serve. Pag power lang ang hisgutan, walay question na kay Jesus. Gahom ang hisgutan, walay question na kay Jesus. Authority lang ang hisgutan, walay question na kay Jesus. Diba, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdanan pa lang, ang Word nga gisdugutan, nga kauban sa Dios nga mahan, mao si Jesus Christ. Mong when it comes to power, when it comes to authority, when it comes to position, naa siya ana. He has the authority. He has the power, yet He came down to earth to serve us. For us to have salvation, para makabaton ta og kaluwasan. Amen. Amen. Pwede mapalakpakan na to si Jesus. Next. Greatness is not about being served. It is about serving. Say with me, serving. Say with me, serving. You know, usahay no, ang mga tao nga nasa church kay malahi ang image. Dili man tanan, pero kasagara, naagi magunahon na nga, kanang nasa simbahan, mga feeling balaan man na. Di ba, maging makadungog tanang, magingon-ingon nga, simba lagi, pero ingana mampog batasan. Well, mali siya, kay ingana ilang una-una, pero nga nung naamay ingana nga una-una. Because mostly Christian, una to nga, pag naa si Jesus, mas kuyaw ta kaysa sa uban. Aka na sila makasasala, man na sila. Pero kita dapat ang mo-serve sa uban. If they need salvation, dapat naakay ika-share nga pulong sa Ginoo. Kung nanginahanglan sila gugma sa Ginoo, naakay andam ika-share sa uban. Because Jesus came down to earth to serve us. And be like Jesus, we must serve others. Amen. Amen.
dapat kabalutan mo serbisyo sa uban. Dili sa ato ang lugar, kita pa noon ang pinakalisod ulon. Ayaw na duula kay mga kuan man kay matapobre man kay na sila. Ay nadula kay dili man na dali kuan man kay na. As a Christian dapat approachable ta sa uban. Makita ang greatness ni Jesus sa ato ang kinabuhi through service. Amen. Amen. Lingi daw imong katapad ing nga ikaw maduulan ka. Diyo si akiyo dili kay mas balaan ko. Mga mahitabo noon naghan kaayo og mga makasasala nga maka-feel nga they are condemned. Because we are thinking nga we are in the position nga kung una-unaon gani ang Gentiles inampun ra baya unta. But because of the greatness of Jesus, He defines greatness and He gave service. Iyanggi offer ang iyang kinabuhi as a ransom. Nga kung imong noon kitang tanan unta, padulong na ta sa kalaglagan. Di ba napoy uban mo question nga, kung tinuod nga mahigugmaon ang Ginoo sa Kristohanon, nganong ipadala man niya ang mga tao sa impyerno? But in reality, dili ang Ginoo ang nagpadala og tao sa impyerno, kaugalingong kabubuto na sa tao. Pero tungod kay gihigugma ka sa Ginoo, gipadala niya ang iyahang bugtong anak para ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. Amen. Jesus redefined greatness through service. Next. You know, service is not weakness. Say with me, service is not weakness. Inay mong katapad kusta, service is not weakness. It is a kingdom strength. Di ba, kaya itong una nga, pag ikaw mo, serbisyo ka sa uban, magsunod-sunod ka sa uban, marag weak imong paminaw. Pero in God, in Jesus, serving others is a strength. It is not a weakness. Kay mismo gani si Jesus did not come to be served, but to serve. Amen. Amen. Pwede ba hatagan na itong kusog nga palakpak si Jesus? Next. Now, diri sa John chapter 13 verse 1 to 8, atuhang basahon. It was just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and to go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Verse 2, the evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Kani siya nga time, o na ni siya ang time nga padulong na unta ilansang si Jesus dito sa krus. Pila na lang kagutlo sa iyahang kinabuhi, sa iyang tawhanon nga kinabuhi ang nabilin before siya muagi og mga pag-antos. Next, atong tiwason. Verse 3, Jesus knew that the Father had put all these things under his power and that he had come from God and was returning to God. Verse 4, so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Verse 5, after that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with towel that was wrapped around him. Unsa man ang nahitabo dere? Kung atong basahon, nahibalaan na ni Jesus nga pipila na lang kagutlo sa iyang kinabuhi ang nabilin. Kabalo siya kung unsa iyang agian. Kabalo siya kung unsa kalisod, unsa kasakit ang pwede niyang magian. Kabalo siya nga mao na to siya iyang last meal. Kabalo siya nga si Judas ni betray na sa iyaha. Kumbaga kung imong hunaon ba, grabe na ang stress nga niabot kay Jesus sa atong panahon na. Grabe na ang kaguol. Siguro nagunaon na siya nga, unsa siguro kasakit ang moabot ani sa kuno, unsa ka grabe. Kung kita ang nasa nainga nga posisyon, unsa kaya tong bation? Siguro ang uban sa tuwa nga, Lord, ayun na lang Lord, pasagdin na lang na sila.
Pero unsa ang gibuhat ni Jesus? Inay mong katapad, unsa ang gibuhat ni Jesus? Nagkuha siya planggana, nagkuha siya tubig, o gihugasan niya ang mga tiil sa iyang disipulo. It is about service. Amen. Amen. Di ba kung imong unaon ba, ang stress nga naa kay Jesus ato, kabalo siya unsa ang mga mosunod nga mohitabo. Pero instead nga mobuhat siya mga lahi nga butang, iyang gibuhat nagpunit siya planggana, nagkuha siya tubig, o gihugasan niya ang mga tiil siyang disipulo. Nagpakita na siya og service. Amen. Amen. Now next. Verse 6. He came to Simon Peter who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Pagbitbit na ni Jesus sa planggana nga naay tubig, padulong na siya kay Pedro. Naingon si Pedro nga, Lord, unsay mong buhaton? Hugasan ni mo akong tiil? Kasi ilang nga time, usan ni siya kakustombre, kumbaga, usa ka tradisyon. Dili lang ni siya nga, anong nanghugas si Jesus og tiil? Dili na siya random. It is part of their tradition, it is part of their culture. Nga ipasabot, pag hugasan ni mo, ang tiil sa imuhang kauban or sa imong higala, part na siya sa imuha, suod na siya sa imuha, ginahatagan nimo siya og serbisyo. Mong pagduol ni Jesus kay Peter, niingon si Peter nga, Lord, hugasan nimo akong tiil. Kaya ang ginuna, kauban niya si Jesus sa tanang milagro nga gibuhat ni Jesus. Kabulo siya kung unsa kagamhanan si Jesus. Kabulo siya kung unsa kadako si Jesus. Ang iyang perspective sa greatness, kika na ganing human perspective nga, uy, kuyaw kay ka Jesus, dili pwede nga hugasan nimo akong tiil. Pero unsa ang tubag ni Jesus? Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you understand. Ni-insist pag yun si Pedro, no. Ayaw Jesus, oy, you shall never wash my feet. Di yung gumusugot nga hugasan mo tiil, kaulaw rada. Wala biya siguro nil cutter atong panahon na. Yung kung ba, wala may manicure, pedicure atong panahon na. Kumbaga, ang kaulaw ni Pedro ato, nga pahugasan ng iyang tiil. Karon gani, mahugaw gani atong tiil nga magsapatos ta. Sa ila sa una, sandal ra, magbinaktasay pag yun. Kumbaga, grabe ang kaulaw ni Peter ba nga, Jesus, you are great. Gamanan ka, kuyaw ka, ayo ka. Tapos imurang hugasan akong tiil. Unsa ang gingon ni Jesus? Unless I wash you, you have no part with me. Hanto dili ni mo dawaton si Jesus, ang serbisyo ni Jesus. Dili ka mahimong kaparte sa yaha. It is about service. Kinsay nalipay diri nga giserbisyohan ta ni Jesus. Usabon ako pangutana, kinsay nalipay diri nga nakabaton ta og serbisyo gikan kay Jesus. Pwede ba hatagan na ito gusog nga palakpak si Jesus? Now, next. Laktaw ta sa verse 14. Si Jesus nagingon na ni, balik. Verse 14. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. Naunsa man atong mensahe. Kitang tanan gigrasyahan rata sa Ginoo. Amen. Kitang tanan nakabaton ta og kaluwasan tungod kay si Jesus ni baba diri og ni serbisyo sa ato Ug tungod gi serbisyohan man ta ni Jesus. Ang pangutana, andam pud ba kamo serbisyo ngadto sa uban? Lingi aday mo katapad, pangutana siya. Andam pud ba kamo serbisyo ngadto sa uban? Walay bisag isa sa tuwa nga pwede makapanghinambog. Nga aka nang may anang butanga kay pararana sa mga kuan. Ako kay kuyaw man ko, kuyaw kay ko sa akong trabahoan. Nya sugo-sugoon ra ko sa simbahan, dili pwede oy. Gigrasyahan ra ta tanan sa Ginoo. Amen. Amen. Walay bisag isa sa tuwa nga pwede mo sulod sa simbahan nga ako pag mosulod ko sa simbahan bawal gyud ko suguon. Igor ako mulingkod diha kay wa mo kaila sa kuha. Di ba kung kumubaba si Jesus pa ka giserbisyuhan ra ka.
Wala tay naa sa tuwa nga pwede ikapang hinambog. Ug tungod kay giserbisyuhan man ta ni Jesus, dapat kabaluputan mo serbisyo ngadto sa uban. Amen. Amen. Pwede ba hatagan na to kusog nga palakpak si Jesus Christ? Next. Paliyo go next. Number 2. Jesus redefined greatness through humility. Say with me, humility. Inay mong katapad, humility. Nagpakita og pagkadako si Jesus, pinaagi sa mainobsanon. Next. Itong basahan ng supporting verse. Philippians chapter 2 verse 8. And being found in appearance as a man, He humbled Himself. Say with me, He humbled Himself. By become obedient to death. Even the death on the cross. He humbled Himself. Gipaubos niya iyang kaugalingon nga niabot mismo sa punto nga siya nisunod sa kamatayon. Una, di ba, dagang kay mo question nga, unsam nang Ginoo sa mga Kristohano, nagtubok man. Nagpakamatay daw. Well, dili siya literal nga nagpakamatay. Gipatay siya. Pero He is powerful. He is above death. Pero tungod para makabatunta o kaluwasan, gipaubos niya iyahang kaugalingon o nisunod sa kamatayon, even the death on the cross. Iyang giula ang iyahang hamiling dugo. Iyahang gi-offer ang iyahang kaugalingon para ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. And that is greatness redefined. Usa siya ka pagkadako, usa siya ka pagkakuyaw nga panghitabo nga not about position, not about power, not about authority, but about humility. Inay mo katapad, humility. Next. Jesus lowered Himself willingly. Di ba katong naa siya sa garden before siya gidakop? Nga niabot na sa punto nga ang iyahang singot na himong dugo. Nakuy mo na naon nga, murag imposible man na. Pero scientifically proven na siya nga pag ang tao sobra ka stress, pwede nga ang iyahang singot murag mahimong dugo. Kung imong nanaon ba, grabe ang stress nga niabot ato kay Jesus. Pero sa iyang giingon, nga Lord, kung mao imong kabubuton, mao ang matuman. Di ba nihangyo na siya nga, Lord, basig pwede pa, amahan, basig pwede pa isaylo ang kupa. Pero sa iyang giingon sa last, kung unsa imong kabubuton, mao ang matuman. Greatness redefined through humility. He willingly lowered Himself for us to have salvation. Amen. Amen. Pwede ba hatagan na ito kusog nga palakpak si Jesus? Next. Obedience even when it cost everything. You know, Jesus is God. Kaparte siya sa nagbuhat sa kalibutan. Kaparte siya sa nagmugna sa tanan nga atong makita. Sa gahom, grabe iyang gahom, grabe iyang posisyon. Pero iyang gibiyaan ang iyang trono og nikanhaog sa kalibutan. And that is humility. Amen. Amen. Kung gahom lang ang isguta, naatanan kay Jesus. Kung ang pagkakuyaw naatanan kay Jesus, pero gibiyaan na ni Jesus, ninaog siya diri sa kalibutan para kitang tanan makabaton og kaluwasan. Para imbis ikaw mooy mag-antos dito sa kalayo sa cross, ikaw ang mag-antos sa sala nga atong binuhatan. Gihatag ni Jesus ang iyahang kaugalingon, and that is greatness redefined. Amen. Amen. Jesus lowered Himself willingly. Next. True greatness is surrendered.
not self-exaltation. Mahimo po ni siyang lesson sa tuwa sa matag usa. Greatness is not about exalting yourself. Unsa ang nahitabo kay Lucifer? Di ba daghan siya gingon, ay. Gusto niya ipataas ang iyahang kaugalingon. Unsa ang nahitabo? Nalaglag. Pero si Jesus nga naan na sa taas, gipaubos iyahang kaugalingon. Now, true greatness is not about self-exaltation. Amen. Amen. But it is about surrender. Dili ipasabot nga, moingon ka nga, wala mo ko nang inahanglan kay Jesus, kuyaw na ka. Because greatness is not self-exaltation. It is surrender. Muna ang panguna-una nga, Lord, sa pangadlaw-adlaw na ko nga kinabuhi, Lord, wala ko'y mabuhat kung dili ikaw ang akong kauban. Walay mabuhat, Lord, ang akong pagpanarbaho. Walay mabuhat ang ako ang pagpaningkamot. Walay mabuhat ang ako ang pagpatay-patay, lunod-patay diri sa kalibutan, Lord, kung wala ka sa ako ang kinabuhi. And that is surrender. Amen. Amen. True greatness is surrender, not self-exaltation. Next. Number 3. Jesus redefined greatness through His sacrifice. Say with me, sacrifice. Kusga, sacrifice. O yugay mong katapad, basig natog na ina nga sacrifice. Next. Mark chapter 8 verse 31, He then began to teach them that the Son of Man must suffer many things and be rejected by the elders, the chief priests and the teachers of the law, and that He must be killed, and after 3 days, He rise again. Gisgutan diri nga si Jesus Christ na agyo siya'y maagian nga mga pag-antos. Suffer many things and be rejected. The chief priests and the teachers of the law, that He must be killed. Jesus redefined greatness through sacrifice. Nga mismo iyahang kaugalingon, iyahang gihatag. Iyahang giula ang iyahang dugo, iyahang gisakripisyo ang iyahang kinabuhi for us to be saved. And that is greatness. Inay mong katapad, mauna ang greatness. It is greatness redefined. Next. Greatness in God's eyes often involves pain, loss, and surrender. Now for our own life, naagi punto sa atong kinabuhi nga makaagita og pain, loss, surrender, suffering. Pero hinumdumi nga pag muagi ka anang butanga, dili ipasabot nga pildido ka. Amen. Amen. Kay mismo si Jesus ni agi siya ana, but after 3 days, He rise again. Wala siya napugngan sa mga kasakit, wala siya napugngan sa mga pag-antos, wala siya napugngan sa kamatayon. After 3 days, nabanhaw siya pag-usab, and that is greatness. Amen. Amen. Pwede ba hatagan na ito kusog nga palakpak si Jesus? Next. You know what is God's greatest sacrifice? Pangutanay mo katapad, ina nga unsa ang pinakadako nga sakripisyo ni Jesus? Unsa ang pinakadako nga sakripisyo sa Ginoo? Say with me, the cross. Kusga, the cross. Dito sa cross, gihatag ni Jesus ang iyahang kinabuhi. Para ikaw o ako maluwas gikan sa kasalanan, gikan sa kalaglagan. The cross is the symbol of God's sacrifice. The cross is the symbol of Jesus' sacrifice. Jesus redefined greatness through sacrifice. Dito sa cross sa Kalbaryo. Iyahang giula ang iyahang hamili nga dugo, iyang gihatag ang iyahang kaugalingon, iyahang gisakripisyo ang iyahang kinabuhi.
mong ikaw ug ako karon na ay kagawasan nga nabatunan. Amen. Amen. Kinsa ang nagtuo diri nga gawas no nata pinaagi kay Jesus? Usabon ako, kinsa ang nagtuo diri nga gawas no nata pinaagi kay Jesus? Ang tanang gawas nun muhatag og kusog nga pagpalakpak ngadto kay Jesus. Next. Next. Naunsa man natong dapat buhaton? What is our call to action? Inay mong katapad, follow Jesus' greatness. Come on, inay mong katapad, follow Jesus' greatness. Next. Matthew chapter 16 verse 24. Then Jesus said to his disciple, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Nausabon ako pagpangutana, kinsa ang andam mosunod kay Jesus? Kinsa ang andam mosunod sa greatness nga gipakita ni Jesus? Unsa man atong dapat buhaton? Next. Say with me, deny yourself. Inay mo katapat, deny yourself. Come on, kusga, uyuga siya, ina nga, deny yourself. Inay mong kaugalingon, deny yourself. If we want to follow Jesus' greatness, dili ang ato ang kabubuton, mao ang matuman. If we want to be a disciple of Jesus, dili ang atong kabubuton, ang atong matuman. Amen. 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 Kinsa man ang gusto diri mahimong disipulo ni Jesus? Kinsa ang gusto diri mahimong disipulo ni Jesus? Then you must deny yourself. Amen. Amen. Next. Hapit na tama man. Take up your cross. Inay mo katapat, take up your cross. You know, just like Jesus, He redefined greatness through humility, through His sacrifice, nga ang cross nga perting bugata iyahang gipasan. Now, ang mensahe ni Jesus, if you want to follow Jesus' greatness, you must deny yourself and take up your cross. Now, sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagpangalagad kay Jesus, dili sa tanang panahon na yahay. Kung naamay mo tudlo nga paalagad kay Jesus kay imong kinabuhi mahimong hayahay. Tinuod man nga mahimong mo bless si Jesus, tinuod man nga naay panalangin nga ihatag si Jesus. Up your cross. Panahon nga naay mga pag-antos-antusi, inay mo katapad antusi. If you want to be a disciple of Jesus, you must deny yourself and take up your cross. Next, last. Inay mong katapad, follow Jesus daily. Say with me, follow Jesus daily. Kusga ina nga, follow Jesus daily. Not weekly, not monthly, not yearly, but daily. Wala ningon nga follow Jesus every Sunday. Then pag abot og weekdays, ikaw na'y bahala diha. But follow Jesus daily. Unsa man ang pasabutan na, pag mata nimo sa buntag, pag adto nimo sa eskwelahan, kauban nimo si Jesus. Pag mata nimo sa buntag, pag adto nimo sa imong trabahoan, kauban nimo si Jesus. Sa imong negosyo, sa imong pagpanarbaho, kauban nimo si Jesus because you must follow Jesus daily. Amen. Amen. Pwede ba hatagan na ito kusog nga palakpak si Jesus? Next. Ang gihang musician. Jesus redefined greatness not by gaining. Inay mo katapa, Jesus redefined greatness not by gaining, but by giving
everything. Amen. Amen. Now, greatness is not about position. It is not just about power. It is not just about authority. Pero sahay, greatness comes in humility. Greatness comes in sacrifice. Amen. Gipakita ni Jesus ang iyahang pagkadako, pinaagi sa pagserbisyo. Gipakita ni Jesus ang iyahang pagkadako, pinaagi sa iyahang mga sakripisyo. When it comes of greatness, wala tayo ikapanghinambog at tubangan ni Jesus, wala tayo ikapanghinambog at tubangan sa Ginoo. Kung greatness lang ang isgutan, wala rata sa kumingking. Pero ang pagkakuyaw ni Jesus, ang iyang trono, iyang gibiyaan, ninaog sa kalibutan para ikaw makabaton og kaluwasan. Amen. Amen. And that is greatness redefined. Ang iyang tanan magapanindog. Kung pwede ba nato ituko atong mga ulo? Jesus shows His greatness through His service. Mong walay bisag isa sa tuwa pwede makapanginambog nga dili ta pwede mo serbisyo sa uban. Kay mismo ang the King of Kings and the Lord of Lords ni kalaog gisakripisyo ang iyang kinabuhi. Tungod kay gihigugma kaniya. Tungod kay gihigugma sa Ginoo ang katawhan. Ang pwede ito ko na to itong mga ulo. Sa krus, gibayran mo ang Kapagyasan ko tungod sa grasya mo, gawas no nagbago. Kung pwede ba awito na ito nga kanta? Gugma mo ka na ako, Kanunay way paglupa ako magam dalay ko ka ang gugma mo ka na ako, Diyos, ang gugma mo. Kanunay way paglubag, ako mag-aam. Pwede ba nato ipataas ang atong mga kamot sa mga pagdaig? Come on, church. taas pa sa kalangitan lalumpa Sa kadagat, lapad pa sa kalibutan, ang gugma mo, Jesus, hataas pa, sa kalangitan lalumpa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan, ang gugma mo, Jesus. Lord, thank you so much, Lord, for your service, Lord, for your sacrifice, Lord. Thank you so much, Lord, for showing your greatness, Lord. Sa krus, iba ang kapagyasan ko. sa grasya mo, Jesus, hallelujah. gawas no nagbago, ang gugma mo ka na
Dakos ka nga simbahon. Dakos ka nga alagaron, O Dios. Salamat sa imo Ginoong tulong. Salamat, Lord, sa imo Ginoong presensya. Ini orasa, Lord. Amo kang alagaron. Amo Ginoong isurrender ang among kaugalingon diha kanimo. Ikaw ang tinuod nga model sa pag-alagad, O Dios. Salamat sa mensahe. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nga nagtudlo kanamo, nagdasig kanamo, naggiya kanamo niining orasa sa kabuntagon. I-bless, Ginoo, ang imong anak, ang imong alagad, Pastor Vince, bisan pa sa ministry nga imo Ginoong gisalig kaniya sa Davao. Salamat, Lord, nga ikaw mag-anoint kaniya. Dalaygon ka, Ginoo, sa imong pulong na nagpahimangno kanamo, nag-remind kanamo na kami mag-alagad diha kanimo. Dalaygon ka, O Dios, niini sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios.